yung namatay po. At ang dahilan po, ayon na rin mismo kay BBM, may hindi po yung bagyo, kung hindi po yung baha, no, nadulot ng sari-sari, no, particular, ito pong walang habas na pagkukwari na at saka ito pong walang habas na development sa mga kabundukan, sa mga bundok diyan sa Cebu. Sa tinuturo nila yung Monterasa. So, yan nga po kasi dapat yung iniimbestigahan. Kasi, teka lang, tumatawag tong mga kabirada ko. Naka-live ako kako. Kung gusto nyo po malaman para magawa ng paraan, yan po yung tumbukin nyo. Ano yung dahilan? Hindi ko po alam kung may nangyari ng ganyang kalala sa Cebu. So far, wala po ako nababalitaan na ganyan kalawak. No? Yung, lalo na po yung casualty. Okay. Tapos nagtuturuan sila ngayon. Pati yung nananahimik na Dolomite. Ang maganda lang po, at least alam ni Baricuatro, yung gobernador, alam ni Baricuatro yung kanyang pupunterehin. Alam niya yung lulutasin niya. Kung nakita mo yung problema, matinukang pinuno, alam mo yung lulutasin. Hindi po katulad nito. Pati po, eto problema natin sa gobyerno na to. 3 years may gitna, 4 years na po, magpo 4 years na sila na nasa tungkulin. Pati po yung kanilang mga kaalyado, meaning Dilawan at Kakamping at saka mga makakaliwang grupo, kasama po ng kanilang mga supporter at ng media. 4 years na po, mas matagal na po ang panunungkulan ni BBM. Mahigit na po siya sa kalahati ng kanyang termino. Pero panay-paninisi pa rin. Parang pinatanggap po ng media sa atin na kung may makikita kayong problema, maghanap tayo ng sisi. Hindi po lutasin eh. Nung una, cute pa yan, yung ganyang problema. Kung 1 buwan, kalahating taon ka pa lang, wala ka pang 1 taon, ano pa po yan, valid pa po yung reason mo, no? Nasisihin yung dating administrasyon. Kasi hindi ka pa nakakaporma eh. Pero kung mahigit ka na po ng termino, ganun na rin po yung tono hanggang ngayon. Mismo yung presidente naninisi, naghanap ng sisi na kung hindi ginawa, wala ka talagang kakayahang maging presidente. Yun lang po yun, no? Lahat po kayo, pati kasama yung media, yung nagsasabi po na Duterte pa rin na may kasalanan na nagaganap ngayong 2025 na kahit wala na sila 2022 pa lang. Isa lang po pagpapatunay niyan, mga inutil talaga kayo. Kasi wala pong matinong pinuno na ika-4 na taon na ng termino mo, naninisi ka pa ng dati, no? Wala kang kakayahang lutasin. Wag na tayong, hindi po uso sa mga matitinong pinuno yung sisiyan na sisiyan eh. May nakita kang problema, lutasin mo. Pero kung ang inuna po ay sino sisisihin, tiniti ako sa inyo, banban po yung ganyang pamalaan, ganyang uri ng pamamahala. No? Kabanbanan po yan. Wala kang aasahang matino dyan. Kasi una niyang iniisip, sino yung sisisihin. Kaya lagi na uso, dito lang po na uso, panahon naman ni Tatay Digong, wala naman po nagtatanong, saan nagsimula ang droga? Saan? Hindi. War on drugs kagad. War on criminality kagad. Kasi po katulad niyang mga corruption. Kung uugatin niyo po yung corruption sa Pilipinas, nagsimula po yung panahon ng Kastila. So wala kang lulutasin kasi panahon pa pala ng Kastila, meron eh. Panahon pa pala ng Kastila, hindi po ako naniniwala diyan. Yung mga chain reaction, kaya hanapin niyo yung pinagmulan. Kung hanapin niyo po yung pinagmulan ng korupsyon, uugatin niyo yan sa panahon pa ng Kastila nung sila ay namumuno dito. May korupsyon na po. So ibig buwan sabihin, ang sisihin natin Kastila? Hindi, di ba? Para tayong tanga. O, ganyan lang po yan. Para kang tanga, kung kada may mangyayari ngayon, isisisi nyo lang. Kita nyo, wala silang may pagmalaking nagawa. Ano ba nagawa nyo? Wala. Wala silang may pagmamalaking nagawa kasi nga panilang sisi ang gusto nila. Makalusot lang. Yun, palusutin. Di ba? Palusutin lang po yung kanilang kagustuhan. Ngayon, eto na naman si Bato. Diversion po yan, yung kay Bato. Alam natin. Kaya lang hindi na kinakagat ng tao. Ngayon po, lahat nakita natin, lahat pumapailalim kay BBM. Yung 3 branches of government, yung administrasyon, siyempre yung executive, hawak ni BBM, o kung sino man yung namumuno talaga sa Pilipinas, minsan hindi na rin ako sigurado eh. Kasi si BBM laging hindi niya alam eh.
Di ba? Lagi nagkakamot. Paano nangyari to? Bakit nangyari to? Nakikigalit pa eh. Galit yung mga tao dahil sa corruption. Nakikigalit din si BBM. Anyways, kung sino man ang namumuno sa Pilipinas, ha? Ano na nga ba yung sasabihin ko? Ayun. Kung sino man po ang namumuno sa Pilipinas, gusto nila totally umano sa kanila sumambay. Yung hindi totoo na meron pang nagaganap ngayon ng co-equal, separate co-equal branches of government. Kasi yung co-equal government niya na Senado at Kongreso, meaning yung pong Congress na binubuo ng Senado at House of Representatives, ay totally nagpailalim na po kung sino yung namumuno sa Pilipinas. Hindi na tayo sigurado, di ba? Okay. Ngayon, eto naman po, sa kaso ni Bato, ang question ko, susuwagin din ba ng ni BBM, o kung sino man yung namumuno sa Pilipinas, kayo din, may duda na no? Kayo din, may duda na kayo kung si BBM nga ba talaga yung nagpapatakbo ng Pilipinas Okay. Kaya ba suwagin ni BBM o kung sino man yung tunay na kapangyarihan sa Pilipinas ang Supreme Court? Yan ang gusto kong itanong sa inyo Kasi dito, usapin na po ito ng korte laban sa gobyerno na gustong ipakulong ang kanyang mga kalaban. Pinangunahan, hindi lang po nyo may didinay yan Hindi nyo lang po gusto, nagdidiwang nga kayo Di ba? Nagdidiwang kayo sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Ang question, dito ba kay Bato, tahasan ninyong lalabagin yung sinasaad at nilinaw ng Korte Suprema? Ganito po kasi ang Korte Suprema. Dapat sisihin din kayo Malaki rin po ang problema ninyo dahil sa bagal nyong aksyonan yung isinampang kaso ng pamilyang Duterte sa mga kumidnap di umano kay Tatay Digong. Kasi kung pinagpasyahan nyo na po yan, wala na po tayong usapin ngayon tungkol kay Bato. Kung sinabi nyo po na kinidnap si Tatay Digong at pababalikin sa Pilipinas, yun na po yun. Mamomblema na lang yung gobyerno paano niya ibabalik si Tatay Digong. Pero hindi na po masusundan. Di po ba? Kung diniklaran na ninyo yung ginawa kay Tatay Digong ay pangingidnap, maaaring hindi pa rin mapabalik si Tatay Digong kasi pinangatawanan na ng mga hari-harian na ICC na may jurisdiction sila Yung problema po na yan, problema na po yan ng gobyerno. Kasi uutusan mo di ba? Uutusan ng Supreme Court Kung kidnapping yung ginawa, ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Hindi na po ngayon natin pag-uusapan to. Okay. Hindi na natin pag-uusapan tong kung may warrant o pares ba si Bato kasi matik na yan, nagpasya na yung Supreme Court Wala na kayong pwedeng i-issue kasi ang pinagbabatayan nila yung Supreme Court din mismo na sinabi na pwede panlitisin Pero ibang usapan na kasi to Supreme Court Usapin na to ng soberenya ng Pilipinas. Mismo kayo, hindi na kayo kinikilala. Yung Korte ng Pilipinas hindi na kinikilala. Ayaw nyo pa rin magpasya. Kaya sinasamantala nito habang wala kayong pagpapasya kay Duterte. Samantalahin na ipakulong si Bato. Pag kinaya pa rin nila si Bato, testing nila si Bato, kakayanin din nila si BP Sara. 'Di ba? Kasi walang umaawat na sa kanila Alam nyo kung anong pinakamalaki yung pagkakamali? Kayong gobyerno ni BBM? Wala na si Torre. Alam nyo si Torre lang po ako naniniwala. Ibang klase po yung Torre. Hindi ko po siya pinupuri. Hindi ko po siya pinupuri dahil ibang klase siya. Ang point ko, pag inutos nyo kay Torre yan, susundin niya kahit walang ano sa kanya Meron siyang kaisipan na eto tama tong ginagawa ko. Hindi ako kailangang magpaliwanag nito, yung nag-utos sa akin. Yung mga hindi nga natin kilala kung sinong PNP chief ngayon. Meron ba PNP chief ngayon? O si Torre pa rin? Hindi ko alam yung sitwasyon Alam ko, tinanggal na siya. Pero siya pa rin yung 4-star general, etc. Okay. Ano yung sinasabi ko na susuwagin mo yung Supreme Court? Dahil malabo yung interpretasyon ni Boying. Interpretasyon ni Boying yan, kaya nakulong si Tatay Digong. Huwag nyo sabihin may sariling interpretasyon si Torre. Sumunod lang si Torre sa utos. Okay. Dahil sa interpretasyon ni Boying na pwedeng dakpin si Tatay Digong, kaya dinakip.
sumunod si Torre. Kaya nga po nagsampa na ng reklamo yung pamilya Duterte. Kaso ang bagal nyo kumilos, ang bagal po magpasya ng Supreme Court. Kaya meron na naman hinihintay tayo na ICC warrant of arrest laban naman kay Senator Bato. Di sana wala na tayong pinag-uusapan na warrant of arrest ng ICC. Ang pinag-uusapan na lang natin paano natin mapapabalik si Tatay Digong. Di ba? Ngayon, malinaw po na dapat dumaan sa Korte ng Pilipinas. Sinabi na po yan ng Supreme Court. Sinabi rin po yan ng Bersamin. At malamang hindi po papayag si Bersamin na Executive Secretary. Hindi po papayag si Bersamin na babaliwalain po yung utos ng Supreme Court. Eto ngayon ang tanong. Ano ngayon kung hindi pumayag si Bersamin? Kung gusto nung nasa Malacanang. Hindi. Mali pala. Kung gusto nung tunay na nagpapatakbo sa Pilipinas. Kung gusto niyang ipakulong pa rin si Bato. Magsusuwagan na sila. Tandaan po ninyo, may experience na po tayo rito sa gobyerno na to. Kahit po yung Executive Secretary, kayang tanggalin nung boss chief ng Pilipinas. Hindi na ako tiyak kung si BBM pa rin kasi madalas magtaka si BBM Okay. 'Di ba si Executive Secretary yan si Attorney Vic Rodriguez Kaya nilang magtanggal niyan. Kaya makikita po natin yung bangis ni Bersamin pag nariyan na po yung warrant of arrest ni Senator Bato. Anyways, ang nakakatuwa lang po doon, hindi po nagpapadala yung mga tao. Wala pong pakialam. Ganun ba? Dadakipin na ba si Bato? O sige, meron na ba kayong napakulong sa mga magnanakaw sa flood control? Bumabalik na po tayo Stick to the plan na po yun. Stick to the script na po kami. No? Wala kaming pakialam. Side bet lang lahat yan. Hindi nyo po maaagaw yung atensyon ng mga tao. Kailan kayo makakapagpakulong? Kahit na may placard ka dyan na make love not war. Kung ano man yung placard ng ICI, wala kaming pake. Magtrabaho kayo. Tinanggap nyo yan. Kailan may makukulong na magnanakaw? Yan lang po ang gustong tanungin ng mga... Tapos, eto dilema nila makapagpakulong man sila ng mga nasa baba, mga engineers, mga driver, mga contractor, kailan naman kayo magpapakulong ng mastermind? Kaya walang katapusan to walang katapusan yung gusto natin kasi gusto na ng mga tao ng katarungan, lalo na po itong mga taga Cebu. Hindi nyo na po mapapapayag ang mga taga Cebu na business as usual tayo. Hindi na po papayag yung mga taga Cebu na matapos silang malagasan na marami sa kanila galing Cebu, yung 188 na yan galing Cebu. Hindi na po sila papayag yung mga taga Cebu matapos po sila malagasan ng 100 plus katao. Wala pa rin pong dapat managot sa mga pagbaha na ito. No? Sasabihin, hindi naman flood control project Iyon na nga po, gumagastos po. Hindi nyo nakukuha Ano man ang dahilan ng pagbaha, okay lang kung hindi tayo gumastos ng flood ng bilyon o trilyong piso na budget sa flood control. Kung tayo po ay may budget na bilyon-bilyon, trilyon piso, di po ba? Kung meron po tayong budget na trilyong piso sa flood control, tapos may baha pa rin, huwag nyo pong sabihin na, hindi naman flood control ang problema Ang problema ay ganito, quarrying, development, tama po yan, yan po ang problema. Pero kung wala naman pong magiging silbi pala yung flood control, bakit pa po kayo nagbabudget? Yun lang naman po yun Nagbudget tayo, yung pala, hindi rin naman pala mapipigilan niya yung baha. Ang linaw Dapat may dam, di ba? Dapat madadivert. Kasi alam na nga nila na may bumubuhos na baha Dapat may gumagawa ng dam. Sabi ni Vera 4, walang gumawa. Dapat may pupuntahan kasi. Yun kasi dapat yung logic nun Sasabihin kasi ng mga pilosopo, malakas yung ulan. Yun na nga po yun I-anticipate nyo po na kung malakas po ang ulan at nanghingi po kayo ng budget para sa flood control, kontrolin ang baha. Kung hindi po na-control ang baha, palpak ang flood control project. Trilyon ang binadget po dyan. Ano man ang dahilan yan, dapat
Sige rata og sa kasuko og yaw-yaw unya wala tay gibuhat ang mga tao. Hindi ko naintindihan. Opo, nasa Iloilo po ako. ang ibig mo ba sabihin na sige lang tayong ako nagsasalita? Eh vlogger po ako eh. Yun lang po ang kaya kong gawin.